despite of greater scrutiny and despite of greater public involvement, mukhang ayaw pa rin nilang tumigil, ano? Mukhang para sa akin gusto pa rin nilang gawin yung mga ginawa nila nung mga nakaraang taon, ano? Mula 2022 hanggang 2025, mukhang gusto pa rin nilang ituloy-tuloy pa rin, no? So para sa akin papakita, no, ng pagkamanhid ng ating pamahalaan at saka yung medyo may pagkagarapal na talaga. Pang Mary po ba, yung mga nabalitaan po ninyo kaugnay sa mga ganap kahapon sa second day ng 2026 BICAM? Well, actually hindi, ano. Kung titignan natin, particularly how the funds were actually kumbaga parang ipinaintindi sa atin nung una, no, na yung mga tinutulan natin at yung mga sa tingin natin talagang pinanggagalingan ng korupsyon, no, ng systemic corruption, mukhang nandoon ulit, ano, or yung iba nga ay bukod sa hindi nawala, bagkus nadagdagan pa, no. So I think hindi ako maniniwala, no, na ito ay talagang malinis na budget technically. Although, yeah, maaaring totoo na nila-live stream nila, mas maraming tao ngayon ang nakakapanood at maaaring mas malaking involvement ng taong bayan. But ito kasi parang ang nangyayari wala na naman tayong kakayahan din, ano, natutulan ano, kumbaga parang yes, pinapakita sa atin pero ito ay kailangan na lang natin din tanggapin, no, bilang mamamayan. So sana doon sa consolidated na mga versions, no, na ipinasa ng Kongreso, sana mas naging mapanuri yung Senado, no, para siguro hindi na nakalusot pa 'tong mga halimbawa yung unprogrammed budget, yung MAIF, no, yung MAIF na sabihin na natin talagang susi ito, no, sa pork at saka patronage politics, imbes na babaan, mas lalong dinagdagan, ano. So things like this, ano, medyo ito yung mga ilan sa tingin ko hindi katanggap-tanggap, although maganda na malaki yung budget ngayon para sa edukasyon, ano, and I think they were able to get the biggest budget, and ito naman talaga yung itinatadhana ng ating saligang batas. Sana nga lang ma-allocate at magamit talaga siya ng maayos na tama. Anong tingin mo sa Prof? Alam mo naman na politics is perception, optics. Nandun kahapon si Yes, Secretary yes. Dizon to personally defend the budget of DPWH. Unusual po ba yun? Yeah, that's something that I really cannot fathom, and I really don't understand in the first place why he's there. Supposedly kasi ang Bicameral Conference Committee, kaya nga siya tinatawag na BICAM, no, dahil nga ang nandoon na lang dapat yung pinagsamang miyembro ng Kongreso ng mababang kapulungan na miyembro nga dito sa committee na to, ganoon din naman sa Senado. Pero hindi ko ubos maiisip bakit nandoon si Secretary Dizon when in fact he already made his presence doon sa budget deliberation both in the Congress as well as in the Senate, and siguro kinakailangan maintindihan natin o maipaliwanag niya ng maayos kung anong ginagawa niya ron when in fact it's supposed to be a session exclusively for members of the legislative and not anymore for any cabinet official. Opo, lalo na sir, yung pinag-uusapan na budget, no, yung sa sinireklamo, no, na gusto ibalik yung budget ng DPWH na tinapyas ng mga senador, yun po yung sa CMPD reduction. Anong masasabi mo doon, Prof? Right. Well, yun nga, no, para sa akin talagang ano nangyayari parang parang dagdag bawas, no. And then kumbaga parang yung idea na pumapayag sila nung una, and then they would like to submit to the real intent and the right intent of the budget process, pero nitong huli mukhang may gusto pa silang gawin at meron pang gustong ihabol.
And I think ito naman kung titingnan natin, the president could just simply ask, his secretary not to appear before and not to make any last minute changes to the budget, kasi this was already been approved previously. Pero ngayon mukhang gusto pa nilang habulin at may mga gusto pa silang idagdag, last minute changes, which again, minsan kasi it's the perception, tama kayo ron, na maaring hindi nga nila gagawin yung pagnanakaw, pero yung imahe at yung impression na naiiwan sa publiko na kung bakit pa kinakailangan magkaroon pa ng mga last minute changes, yun yung medyo mas nakakabahala, pero this is nothing new naman, dito sa gobyerno na to, dito sa administration na to. Yun nga lang ang nakakalungkot, that despite of greater scrutiny and despite of greater public involvement, mukhang ayaw pa rin nilang tumigil, mukhang para sa akin gusto pa rin nilang gawin yung mga ginawa nila nung mga nakaraang taon, mula 2022 hanggang 2025. Mukhang gusto pa rin nilang ituloy-tuloy pa rin, so para sa akin papakita ng pagkamanhid ng ating pamahalaan, at saka yung medyo may pagkagarapal na talaga yung kanilang kagustuhan na talagang makapagnakaw, and para sa ating mga kababayan, this certainly is not very good at all. Po, iwan natin ang public works budget. Dito tayo sa budget po para sa kalusugan. Marami po nagsasabi na dinoble ang funds ng MAIF o po yung guarantee letter. Alam mo naman sir, dadaan yan sa opisina ng mga politiko bago ka magbigyan ng Right. GL. Mayroon din po akong experience, personal experience na ganyan. Pero yung budget naman ng PhilHealth for 2026 ay kinalahati. So ang question ngayon, di ba talaga pwedeng doon na lang ibuhos ang lahat ng pondo sa PhilHealth bilang state insurer? Tanggalin na yung MAIF o yung guarantee letter para po mas maraming Yun nga mga po Pilipino ang pantay na makakuha ng health access. Yun nga po binabanggit ni Senator Loren Legarda, ang exact words niya about this is that in an ideal setup or in an ideal world, all of this budget should actually be funneled naman talaga sa PhilHealth, and the problem I believe is that yung ating Universal Healthcare Act, okay, is not yet in full swing in terms of implementation, mechanisms for effective dispensation ng functions. I think may kakulangan pa rin tayo dito sa personnel at sa technical capabilities. And also, I think we also have some problem with regards manpower, So, I think ito yung dahilan, kung bakit instead na idirekta sa PhilHealth, nangyayari pinapadaan pa sa mga kanya-kanya mga mababatas na sa totoo lang po talagang nagagamit siya sa katiwalian, hindi lamang doon sa hindi lamang doon sa pagpapalaganap nga ng patronage politics na tinatawag natin, na kung saan nagkakaroon ng parang utang na loob, yung ating mga kababayan doon sa sa mga senador, congressman na to, na sa totoo lang hindi naman talaga sa kanila yung pondo na yon, sa kanila lamang pinapadaan. And then kung minsan pahirapan pa yung pagkuha, parang dadaan ka talaga sa butas ng karayom bago ka makakuha ng GL, and hindi naman din ganun kalaki kung minsan yung nagiging kabawasan, on the average 10,000, 20,000, depending pa rin yan, depende pa rin yan sa kung sino yung manghihingi ng GL, syempre kung ikaw malapit doon sa congressman, doon sa senator, maaring mas mataas yung ibibigay sa yung GL, so hindi siya standardized. Another thing, ang problema rito sa GL na to is nagagamit siya, may ilang mga reports, at may mga ilang akong nakalap na mga balita na kung saan ibinebenta siya, so halimbawa may kumukuha ng GL, pag na-release ibinebenta sa mas mataas na halaga, pinapatubuan ika nga, halimbawa nakuha yung GL ng 20,000 ng libre, ibebenta to sa iba,
sa halagang 5,000 or something like that, no, para kumita yung nakakuha ng GL. So again, this becomes a problem hindi lamang doon sa patronage politics, yung sa pagtanaw ng utang na loob. Kumbaga nagagamit ito nito ng ilang sa mga masasamang elemento sa ating lipunan para pagkakitaan siya. So mas maganda talaga, no, and I hope in the next year diretso na talaga sa PhilHealth yung budget para dito sa sa MAIF na programa na to. Ito kasi programa rin ni no, programa pa rin ito ni Martin Romualdez. Kung maalala natin, isa to doon sa apat na social amelioration services niya, no, kasama nung AKAP, AIX, tsaka yung TUPAD, no? Ito yung tinatawag natin na MAIF, and ito ay para sa mga sa mga medically sabihin na nating indigent patients, no, nangangailangan ng medical assistance. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Dito po Good sa morning, Sir budget Admar. for 2026, nakikita niyo po ba na pahirapan para sa mga mabatas or sino yung mga nag-craft po nito para hindi maulit yung mga nasisilip na doon sa 2024 and 2025 budget? Lalo na ngayon, pina-livestream pa, isinapubliko pa itong BICAM at marami ng mga nagko-question talaga ng husto sa panukalang budget po, Prof? Well, ito kasi po, no, yung propose, I think 6.793 trillion national budget para dito sa fiscal year 2026 will actually have several arguments, no. Unang-una dito yung sinasabi nga nitong DBM tsaka ng Palasyo that the budget aims to sustain economic growth, is fiscally on track and prioritizes investments in the people. Pero sa tingin ko kasi, maliban doon sa education sector, no, I think hindi ito masyadong lumilinya dito. Okay, primarily, the Senate version, for example, itong 1.37 trillion, no, para sa mga sa education, I think this one is very good, ano, kung ito talaga ay tutugon doon sa halimbawa kakulangan doon sa classrooms. Pero kasi ang nakakaalarma pa rin dito, no, sa totoo lang, is itong ang mga unprogrammed funds, no. Sa totoo lang, may mga congressmen din naman, ano, kung maalala natin, there are several congressmen who's mentioned that even if they agree on the House version ng budget, ang hindi nila talaga sinasang-ayunan dito yung paring yung paring unprogrammed funds, no. Bakit? Kasi the unprogrammed funds, is unprogrammed nga siya, no, pwede siyang lagyan ng pondo na iso-source out from other sources at lalagyan siya, no, and hindi natin alam kung kailan to mangyayari. Pero kung meron pa ring allocations sa unprogrammed funds, it may still be sabihin na nating a reason para magkaroon pa rin ng matindihan na corruption, especially na malaki pa rin yung unprogrammed funds kumpara dito, no. So sa akin, ang mas maganda talaga is kung yung unprogrammed funds na to ay inallocate na lang nila halimbawa dito sa allocations for the health, kasi yung ating health sector below the WHO recommended requirement, no, yung ating budget para dito. So sana mas maganda kung dito na lang natin sila inilagay, no, and hindi na nilagyan pa rito yung hindi pa nilagyan dito sa program funds. And then itong DPWH mukhang hindi pa rin talaga tumitigil, mukhang gusto pa rin nila makakuha ng malaki-laking porsyento, even no, they became very notorious for ghost project and substandard projects, no. Ito kasi yung nangyayari kapag protektado ka talaga ng pangulo, no, kapag shielded ka, no, ng pinakamataas na mga opisyal ng pamahalaan, nawawala yung nawawala yung shame, no, nawawala yung hiya, ika nga.
at talagang gusto nila na mas makakuha pa ng mas malaking pondo. And I think this is something na kung ako halimbawa dito kay Vince Dizon at yung departamento ko ay yung talagang pinaka-notorious nung mga nakaraang taon sa pagwaldas ng pondo ng bayan, magdadalawang isip ako na manghingi ng mas malaking pondo o kaya kumbaga parang I will just fully submit myself to the Congress and to the Senate and to their wisdom kaysa manghihingi pa ako at appear pa ako doon para kasi like I said, it does not give a good impression to the public. Opo, lagi na lang din po kasing nirarason, Prof, na maapektuhan ang proyekto. Kailangan ko ang budget na to, maapektuhan ang proyekto. Pero Yeah. still, every hingi nila ng budget, meron pa rin pong issue ng korupsyon. So kumbaga, kung hindi maninindigan dito ang atin pong Kongreso, lagi po silang madadamay sa issue po ng korupsyon. Kasi at the end of the day, sila din naman yung nag-aproba din po niyan. Exactly. Very good point, kaya hindi natin po pwedeng masabi na itong corruption na to is solely a prerogative lang ng mga departamento nung executive, because at the end of the day, really, the Congress and the senators will definitely have a say on this, and though I think ito nga yung problema rito is that yes, they are actually live streaming the proceedings. Nagkakaroon tayo ng greater public participation kahit kasi napapanood natin. Pero ang tanong is, up to what extent are we empowered as a people to actually make the necessary changes dun sa budget? Kasi kung napapanood natin siya at nakikita natin na may mali at alam na natin na may mali, obviously, ano pa ba ang kaya natin gawin? Ano ba ang kaya nating sabihin? Pwede ba tayong mag-file ng petition as a people, as a public to the Supreme Court saying or make a case about the unconstitutionality again of this budget? Because if that happens, nagkakaroon tayo ng automatic reappropriation. Pero kasi alam nyo, sa punto kasi ngayon, ito ay minamadali na eh. Mahirap na yon para sa atin actually. And the way I'm seeing it, wala nang masyadong wala nang masyadong paggalaw o wala nang masyadong mga changes na mangyayari. I think moto proprio, ito ay pipirmahan ng Pangulo eventually. Kasi nga, this is one of the urgent measures that the President is really after. Alam niyo naman ang ating Pangulo, basta budget ang usapan, nagmamadali po siya talaga. Hindi mapipigil yan. Pero kung mga serbisyo para sa tao at mga, alam niyo na, mga mas mahalagang usapin, hindi niya po yan pinapansin. Yun ang po nakakalungkot talaga. Opo, pero nakikita nyo rin po ba na dapat na rin na magdesisyon ng Korte Suprema ukol doon sa pag-question sa 2025 budget po habang dinatalakay na, masyado na ring late din po kasi matatapos na rin po yung taon po, Prof, wala pang desisyon ukol doon. Ang recent decision lang na question is yung 2024. Doon pa nga lang sa sa PhilHealth, regarding PhilHealth issue, pero marami pong may ilan doon sa mga Associate Justice na nagko-question sa kabuuan po ng 2024. Tingin nila unconstitutional ito. Dapat rin acted yung 2023 budget, Prof. Yeah, actually, ito rin ang hindi ko maintindihan din sa ating Korte Suprema, na medyo naantala o natatagalan sila doon sa kanilang decision regarding the unconstitutionality of the 2025 budget, when in fact, it's just a document, may dokumento naman at pirmado ito ng Pangulo, at kailangan lang naman natin tingnan dito is yung consistency niya doon sa National Expenditure Program. Titingnan lang naman natin dito kung ano ba talaga yung may insertions, kung alin dito sa mga insertions ito ang talagang naging proyekto, alin dito yung mga ghost projects, and then from there, I think you could already make a good deduction, and to arrive at a good decision as to whether or not the 2025 budget is really unconstitutional. Kasi nga, sa tingin ko dyan, kung nailabas nila yung desisyon that the 2025 budget was indeed unconstitutional, I think the Senate and the Congress will have more
siguro sabihin na natin added layers no of accountability and siguro security dito sa budget na to kasi syempre matatakot sila no kasi nga kung ang naging decision sa 2025 budget is unconstitutional, syempre kung membro ka ng bicameral conference committee, you will really definitely be very certain dapat ano at sigurado ka dapat dun sa magagawin mo hakbang lalong-lalo na kung bago mo siya pirmahan. So kung ito ay nailabas, siguro mas naging maganda yung resulta nito no para sa ating 2026 budget, mas naging maingat, mas naging tapat, mas naging sigurado no na yung mga pagkakamali nung 2025 budget ay hindi na mailalagay dito kasi kung titingnan natin kung magbibigay ng desisyon ng Korte Suprema, point by point yan eh. They will be raising everything that they found to be very anomalous and unconstitutional. So kung ito ay meron ng desisyon ng Korte Suprema that this was ruled to be, let's say this one particular item was ruled to be unconstitutional, definitely in the next budget, hindi na nila yun ilalagay. Pero dahil nga wala yung ruling ng Korte Suprema, nandito pa rin, no? Yun yung na medyo nakakalungkot no na sana napaaga yung kanilang pagbibigay para sana na-incorporate natin dito sa 2026 budget and maybe we could have had a better budget because the truth of the matter is I am not convinced at all that the 2026 budget is clean. It's definitely not like that. Now, with all this unprogrammed budget still, the pork is still there, the insertions I believe are still there. Hindi ako naniniwala. No? I'm not at all convinced that we have a clean budget for 2026. Opo, dito po sa recent decision ng Korte Suprema po, Prof, ano po yung tingin nyo dito? Restore ba ito or maglalaan ulit ng 20, return or restore? Prof, kasi debate rin ito eh. Tinanggalan noong 2024 pero ang ibang tax na naman ng taong bayan for 2026 doon na kukunin maraming nasasayangan, dagdag na sana ito na budget ng PhilHealth na marami pong makakabenepisyo, Prof. Yeah, actually, tama po yun. And besides, parang lalabas double taxation siya talaga, no? Actually, hindi ko nga alam kung nasaan na ba yung budget, no? I think I had one interview also with SMNI and we were actually deliberating, we were actually questioning kung nasaan na ba talaga yung 60 billion to start with, no? And if it was parked somewhere, we really don't know. If it is still there in the National Treasury, we don't know yet, ano? And despite of the ruling of the Supreme Court that it's unconstitutional and that they need to return it, mukhang wala pa rin konkretong action ngayon, ano? And I think ang worst case scenario here is that maybe, no, wag naman sana that the government is waiting for the enactment of the 2026 budget at doon nila kukuhanin yung i-return nila sa PhilHealth, no? If that will be the case, then again, naigisa na naman tayo sa sarili nating mantika at tayo bilang mamamayan talo na naman, no? Because the money that is supposed to be given to us, no, by virtue of this PhilHealth, the return of the PhilHealth funds was supposedly from the previous budget fiscal years, no? Tapos kukuhanin nila sa 2026 national budget, talaga naman nakakalungkot, ano? And pero hindi malayong mangyari kasi if the money is there and if there was already a Supreme Court ruling, then they should have already returned it. And syempre, no, gagamitin na namang ito na parang selling point ng ating Pangulo, no, para sabihin niya the money is already returned, that we already returned it to PhilHealth. So syempre, kailangan may mga photo ops na naman siya dyan, pero wala natahimik up to this point. So I think most likely baka dito kukuhanin ito sa ating 2026 national budget.
Opo, dito na lang po sa pinakauling topic ko po bago ko ibalik kay partner MJ Prof, no. Meron pong gustong i-priority ang BBM administration. Ito yung mga klase ng panukalang batas na bukang bibig po ng taong bayan, yung nagsasawa na po sa pare-parehong apelyido na lang. Namumuno sila nagpapalitan na lang po at the same time itong problema din po no sa party list system dahil maliban doon sa mga sinasabing konektado sa CPP, NP, NDF, meron din pong mga party list na pagmamay-ari din ng mga political clans din after na matapos yung kanilang termino, pagpapalitan na sila, papasok lang sila dito sa party list. Hindi kaya merong mga party list din kahit na yung mga mayayaman po no, yung mga may mga oligarch din po. Ano pong masasabi niyo po rito? Ito po ba ay pampaganda ng imahe or iba po ang nakikita niyo po dito, Prof? Well, actually, kung titingnan natin, this particular bills are actually good insofar as it could really stifle or somewhat stem down yung tinatawag nating systemic corruption. At marami nga dito sa mga bills na to, I believe have been long overdue, no? Like the anti-political dynasty bill, among others. So, I believe that these are good, pero kasi ang titingnan natin dito rin, number one, sa politika kasi timing is of the essence. Timing is very, very important. I really don't understand why the sudden shift dito particularly dito sa demeanor ng Pangulo when in fact in many instances before binabanggit niya that political dynasties are not inherently bad, no? And then ngayon biglang pipihit siya. I think this is one way to really salvage the so-called political capital of the president kung may natitira pa, no? Dun sa kanya political capital, I think this is one drastic move para gawin ito, no? Kaya lang kasi titingnan natin, the president is trying to make a good account again of himself. Pero at the end of the day, ang bola rito wala naman sa kanya, no? Ang bola rito ay nasa Kongreso pa rin. And the truth of the matter is, I really highly doubt it if any version of the anti-political dynasty bill, for example, will get passed through the Congress, knowing fully well that I think around, if I'm not mistaken, 80 to 83% of them actually are coming from political dynasties. No? Pero yun nga, at the end of the day, sasabihin naman ng Pangulo natin na basta ako, sinertify ko yan as priority bill, the ball is already in the court of the Congress if they will agree with it or not, no? Kumbaga parang again, yung tinatawag natin na image building mechanisms pa rin ng Pangulo. In short, nagpapapogi na naman siya sa taong bayan para sabihin na anti-corruption yung kanyang mga initiatives, no? Tsaka itong mga priority measures niya. Pero at the end of the day, the president knows very well that it will really meet a very stiff competition dito sa Kongreso. I'm talking about not just the anti-dynasty bill, but I think even the Party List Reform Act, no, knowing fully well na 20% nung ating miyembro ng kapulungan sa Kongreso ay galing sa mga party list groups, no? While again, we totally agree with this, no? Para sa ating mga kababayan, we are indefinitely in favor of this anti-corruption mechanisms, but at the end of the day, we try to also see as to what extent will this laws be passed, now considering that the Congress is not in favor of this. Opo, pero meron na pong nakabasa dito sa panukalang batas no ni Congressman Sandro Marcos at Speaker Sandro, D. yeah. Opo, no, kung saan tumaas din yung kanilang kilay, hindi daw anti-political dynasty daw po itong kanilang inihaing panukala. Parang ano lang daw, inaayos lang daw yung traffic sa pamilya, Right. na pamilya sa gobyerno po kasi parang pwede ka namang magkaroon ng kaanak na congressman, mayor, hindi lang same na lugar. Yeah. Or halimbawa sa district ba, hindi pwedeng magkapareho kayong congressman. Pero pwede kayo, national position, gobernador, congressman, mayor,
pwede kayo. Kumbaga, tina-traffic lang po, hindi po talaga anti-dynasty bill. Kaya't marami pong talagang nagko-question dito kung ito ba'y talagang ang purpose nito ay malabanan yung mga dinastiya o di kaya gina-justify lang yung kanilang posisyon ngayon ng mga dinastiya po, Prof. Actually, ito nung nabasa ko yung version nila, no. Actually, ang unang-unang agam-agam natin dito is papayag ba ang mga Marcoses, no, na magkaroon talaga ng genuine anti-political dynasty bill, no, considering that they are very much entrenched, no, not only in the national politics but more so in the local level. What I mean is that maybe sa national level baka wala na silang pag-asa, no, pero yung kanilang kapangyarihan nakabaon pa rin sa mga local levels. Ano? I'm referring to Ilocos, Leyte, and many other different parts of the country. Ngayon, ito kasing bill na ginawa ni Sandro Marcos na to, yung tinatawag natin na parang clustering approach. Wherein we defined prohibited simultaneous positions in by the level of government, example, national, provincial, city, municipal. I think it still permits, no, family members to hold multiple powerful positions in different branches or levels of the government. Thereby, the power or the concentration of power still is continuing. So actually, tama po kayo ron, ano? Para lang talagang nire-redirect lang, ano, wala naman talagang maliwanag na ano, walang maliwanag na pagbabawal doon sa mga magkakaapelido, magkakapamilya to occupy positions in the government. At mukhang hindi yata naiintindihan ni Sandro Marcos yung pagkakaiba, yung distinctions ng iba't ibang klase ng mga political dynasties, no. Meron tayong tinatawag na thin dynasties, fat dynasties, at may mga obese dynasties din. I think he needs to really brush up on this kasi may mga researches na naman, ano, may mga artikulo naman na nagawa pertaining to this para mas maunawaan niya. I think the young congressman does not even know the very definition of a political dynasty, kaya ganito yung kanyang bill na kinreate, no? Prof, huling na lang, Prof. Noong nanalo si PRD noong 2016, ang hinahanap po ng taong bayan noon ay ang matinding kampanya kontra crime and illegal drugs. Ngayon naman, matindi ang problema natin sa korupsyon. Tumindi rin po ngayon ang panawagan ng zero corruption policies. Anong masasabi mo doon, Prof, sa trend ng zero corruption na isang ipinanawagan araw-araw, pinanawagan patuloy ng ating mga kababayan? Well, very ironic, no, that we have a yun nga, no, na naniwala tayo dito sa inilatag sa atin ng 2022, no. Sabi ko nga, dalawa lang naman ang patutunguhan nito, no, is either redemption or revenge, no. Revenge dahil sa mga ginawa sa pamilya nila noong 1986, redemption dahil maaaring gusto nilang maiangat yung kanilang pangalan. Pero mukhang ang nangyayari rito, instead of redemption, I think is really more of revenge dahil nga yung mga ginawa nung kanyang ama, no, nung kanyang kapanahunan, hinigitan niya ng sobra-sobra in a span of 3 years, no. And I think ito yung dahilan kung bakit tayo nakadugmok ngayon, ano, bakit yung ating economic indicators are really bad, the economic situation is in a free fall at the moment. We don't know what's going to happen, especially next year. This leadership really has lost its moral compass and its ability to rule, no, competently. And yun ang nakakalungkot, ano, na despite of the fact na gusto natin zero corruption, the problem is yung corruption din naman is the very thing that fuels this administration. Ito yung nagbibigay buhay sa kanila, no? Sa aking pananaw, yung corruption ang siyang nagtutulak sa kanila para kahit paano ay magtrabaho pa rin at masabi na sila pa rin ay gumagalaw para sa gobyerno at para sa mas nakararaming tao. Pero I think more than the service delivery, it's really the money that they are getting from the government through systemic corruption that makes them, become part of this government still. At yun yung nakakalungkot because at the end of the day, tayo talaga bilang mamamayan
ang pinagnanakawan dito. And in most cases, pinagnanakawan na nga tayo, pinagbumukha pa tayong tanga. Kaya mas nakakalungkot lalong-lalo na.